World-renowned Filipino voice director, voice coach, and influential speaker. Award-winning youth advocate, author, and entrepreneur. The man behind the thousand voices. Pocholo the Voice Master Gonzales started his professional voice acting career at age 16 after winning a voice acting competition in ABS-CBN and eventually became the voice of thousands of commercials, dubbed films, anime, and telenovela, original animation, video games, and audiobooks. In 2005, he founded the first voice acting school in the country, the Voice Acting Academy Philippines, which paved the way for thousands of voice artists, hosts, broadcasters, and motivational speakers to thrive in their field. He is the CEO of Creative Voices Productions, Creative Sound Studios, Dubbing Booth Company, Voice Talent Store, Speechcom Center, Creative Visions Productions, and Creative Virtual Media. The founder of Voice of the Youth Network, Voice Care Philippines, The Microphone Club, VG8 Radio, Antrop Radio, Philippine Association of Professional Speakers, and Tagadab TV. He received the Best Book on Professions Award in the 2017 National Book Awards for Gusto Kong Maging Voice Talent and wrote the chapter on dubbing in the book The Art of Voice Acting, written by James Alberger in 2019. And in 2020, when the whole world stopped, he forged on. Amidst the crisis that locked everyone inside their homes, Pocholo continued to give opportunities to aspiring voice artists. He launched the Voice from Home program and offered free online workshops on voice acting and home studio recording. In June 2020, Pocholo founded the Certified Voice Artist Program, the first and only certification program for voice acting in the Philippines. Today, CVAP has certified thousands of voice artists, responding to the ever-growing need for voiceovers, dubbing, and localization all over the world. He believes that every voice artist should be heard and that someone out there needs to hear their voice. Ladies and gentlemen, sit back and relax from the comfort of your home. Prepare to be amazed, to be inspired, and to be transformed by the voice master himself, Mr. Pocholo De Leon Gonzales. Hi. Hello. Hello. Before I start, I would like everyone to please stand up. Please stand up. Ayan. First of all, palakpakan natin Mr. Dennis Antenor Jr. He is actually the man behind the voice. Na narinig nyo, siya yung voice over doon. Palakpakan nyo muli, Sir Dennis. Okay, now I would like you to listen to my voice. Do not look at me, just listen to my voice. And I would like you to find a partner. Now, I would like you to face your partner. Magharapan kayo. Do not look at me, just listen to my voice. Now, I would like you to look at your partner from head to toe. Dahan-dahan lang. Appreciate his or her beauty. Namnamin mo ang kagandahan at kagapuhan niya. Now, I would like you to hold the hand of your partner. And I would like you to say something good and nice to that person. Go!
Okay, tignan mo siya sa mata niya. Sabihin mo, tignan mo siya sa mata, sabihin mo sa kanya, tignan mo, wag ako, siya ang tignan mo. Sabihin mo, alam mo, ang swerte-swerte mo. Kasi sa dinami-rami ng maganda at gwapo rito, ako pa ang nakatabi mo. Kaya magmula ngayon, ako na ang bago mong best friend. Hug, hug, hug. Love, love, love. Okay, palakpakan. At pwede na kayong umuwi. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, you can sit down. Game na ba kayo? Matagal na yun, Lu. Okay. Mabilis lang to. Okay? Ang matututunan nyo ngayong araw na ito ay mahalin ang sarili nyong boses. Kung hindi ka niya mahal, at least ikaw, mahal mo ang boses mo at mahal ka ng boses mo. Okay? At tuturo ko sa inyo ang sining ng broadcasting at ng voice acting. Sino sa inyo ang mahilig manood ng TV, ng YouTube, makinig sa mga drama? Ayan. Sinong mascom dito? Ano pa kayo? High school o ano? Sinong high school dito? Sino yung mukhang high school? Principal. Ay, mukha kayong high school principal. Okay. Okay lang magkwentuhan tayo. You can call me Kuya Choi. Sabihin nyo nga, Kuya Choi. Ayan. Kukwento muna ako. Mabilis lang to. I only have 40 minutes. Si Kuya Choi ang may-ari ng nag-iisa at walang katulad na Creative Voices. And this month, October, this coming October, we will be celebrating our 20th anniversary. Mas matanda pa sa inyo. Sino dito yung Sino yung below 20 years old? Wow. Sino yung 19 years old? Ako din, 19. We're the same age. Yeah, when I was your age. 19 din ako, 1917. Okay? Panoorin natin to. Dahil ume-eksena na itong mga bata, munting tinig ngayon hindi na pilit sapagkat kids ang bida sa Radyo Bulilit! Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Sa mga kaibigan nating ayutagin mo yung hapon tong ninjong tanan, kayo ho ba'y mahilig makinig ng drama sa radyo? Hindi ba talaga namang nakakadala ang mga tinig at sound effects na naririnig sa bawat eksena? Dati ho, mga matatanda lamang ang pumapapel sa mga dula sa radyo. At sila na rin yung nagboboses bata. Pero ngayon, hindi na ho patatalo ang mga totoong bata. Dahil sila na mismo ang umeeksena sa Radyo Bulilit. Kung dati-rati ay nangangailangan pa ng matatanda para magboses bata sa bawat drama o komedya ang ating napapakinggan sa radyo, ngayon, meron na talagang mga bata na siyang nagbibigay buhay sa iba't ibang karakter sa mga istoryang isinasadula. Tulad na lamang ang grupong ito na umeeksena sa programang Barkadahan sa DZMM AM Radio. They are very intelligent kids, no? At they started with me. Ever since we started the show, may potential sila sa drama, sa dubbing. Tay, alam mo yung kalaro ko, nagbigay lang ng abuloy sa pulubi. Tapos ginulpi na ng tatay niya. Yun lang? Inalo na ng tatay niya? Talagang ganyan. Dahil natinig ko, wala akong dinadasal. Sumasali po ako sa contest dati dito, yung radyo-radyo po. Parang pag walang contestant, ako yung sinasabi. Bawat istorya, bawat tinig na ating maririnig sa programa ay katumbas ng isang buong linggo ng masinsinang pag-iensayo.
Una muna nagbe-brainstorming kami. Yan, sila Ayla, yung mga grupo ko. Ano bang magandang kung uso ngayon? Kaya naman, ang programa nila ngayon na mamayagpag at tunay na kinagigiliwan ng mga tagapakinig tuwing araw ng linggo. Sinidolo ko si Neil Ocampo ng DZMM. Ginagaya ko po si Mang Ton, yung sabi niya, anak magdasal ka laro sa kay Mama Mary, anak. Tapos mag-congressman, alam naman huwag ka naman pagay-ang-gayaan diyan. Siyempre proud po ako kasi sa dami ba naman ang may talent sa pagkanta. Kasi ako po yung nakapasok din sa DZMM, sa radyo. Naririnig rin ang kanilang mga tinig sa iba't ibang mga programang pangbata sa ABS-CBN Channel 2. Sabi nila na medyo nahirapan na daw yung mga matanda kasi minsan pag nagbabasa sila ng script, di ba, minsan malabo na yung mata nila. Yung boss namin, kaya pa namin magpalit ng maraming boses at saka nababasa pa namin yung malino yung script. At dahil na rin sila ay napaka-talented, yung mga dating salingkit, sila na ngayon ng bida, mapa-television man o mapa-radyo. At malay mo sa kanilang paglaki, maging katulad sila ni Martin. May pera sa boses. Ibig sabihin, kung may boses ka, kikita ka. Yan ang pinagpabuhay ko sa mga anak ko, pamilya ko, yung boses ko. Mas bata pa ako sa inyo noong time na yan. I was only 16 years old in that video. And that's 30 years ago. Imagine yung radio, until now, mas mahalaga pa nga siya ngayon kumpara dati dahil dati naririnig lang ang mga broadcaster sa radyo. Ngayon, napapanood nyo na sa internet at sa TV, tama? So that means radio will never die. It's a platform and also an opportunity. Kasi ngayon, mamaya marami akong kukwento sa inyo and what I am doing right now, you'll be surprised na until now, relevant, significant at relatable pa rin ako. Bakit? Sobrang sikat ang boses ko ngayon, ako lang ang hindi. Okay lang, hindi kami malalaos, di naman kami sumisikat no? So, sige, I'll forward. I founded my company when I was 23, 24 years old, no? But I've been with the industry for 30 years. So I'm a dubber. Sinong gusto maging dubber dito? Mga K-novela, ganon. Anime. Hindi, seryoso ako When I ask, I will give you opportunity. Seriously, hindi ako yung tipong taon ng lolo. Si attorney din daw. Kasi iba, puro chika, magpapa-workshop para lang kumita sila. Pero ako hindi. Nagbibigay ako ng scholarship para matulungan ko kayo. Okay? I'm also with advertising. Sa dubbing, I have done thousands of titles. Literally, magugulat kayo. Paki-google nga, ito seryoso I-google nyo, who is the best Filipino voice talent? Tignan nyo lang, baka sabihin nyo, joke time Kasi walang maniwala kung ako magsasabi. Ayan natin si Google. Who is the best Filipino voice talent according to Google? Pakisabi? Google yan. Paki-chat GPT na rin, tsaka Gemini. Pacholo! Pacholo! So naniwala na kayo? Oy, take note, mahal ang DF ko, pero dahil mahal na mahal ko, si Dennis Antinor Jr., at ako ngayon ay may event, mamaya meron akong awarding. Pinagpalit ko para sa inyo at para sa kanya. At para siyempre sa Aliw. DWIZ, galing ako dyan. May programa ako dati dyan. Oo, Voice of the Youth Radio. Dyan, nag-programa din tayo dyan. I'm also into advertising. And to my record, I have more than 2,000 commercials. At ang pinakasikat siguro noon, alam niyo ba yung Bibo hotdog? Matagal na yan, baby pa kayo siguro noon. Pero sobrang sikat niya dahil sa commercial na yon, naging bilyonaryo ang CDO. Sobrang sikat niya at tinalo niya ang Pure Foods at Swift, Tender Juicy, mga ganon. Gusto niyo ba marinig ng live? Gusto niyo? Sige, bilang kayo. 1, 2, 3. Hindi kayo seryoso. Gusto ko sabihan mo nga, best friend,
Sumabay ka. Oo. Bilang ka rin. 1, 2, 3 lang. Okay. 1, 2, 3. Sabi mo, shh. Bilang uli. 1, 2, 3. Pabe, Bibo, bagong Bibo. Anong sekreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Papit ako eh. Nya. Ang sekreto ng bagong Bibo, keso. Ayan. Tsaka marami pang iba. Kaya lang kailangan na nila magbayad kasi mahal ang airtime. I'm also a motivational speaker. Si Kuya Choi is one of the top motivational speaker in the country. So I have spoke to more than 50 provinces. Actually, kagagaling ko lang ng Dumaguete, Siquijor, Cebu, Bataan bago ako pumunta rito. Okay? Hindi pa ako artista, hindi ako sikat, pero ako ang nagbibigay pag-asa sa bawat kabataan ng Pilipinas. Okay? So, si Kuya Choi ay dubbing director. Ang pinakasikat ko sigurong mga project sa Hero TV, Cinema One, TAG, ABS-CBN, yung mga anime. So, pinakasikat na anime ay, mamaya malalaman nyo. And also, I work with different radio stations. Ako ang pinakabadang radio drama talent sa DZRH. I was only 18 nung kasama ko sila Lola Sela, si Tia Deli Magpayo, ayan. And I'm also with Bernard Factor Cañaveral. Siya yung director ng Gabi ng Lagim. Alam niyo ba yung Gabi ng Lagim? Kasi nung bata ako, wala kaming TV. So the only means of entertainment na meron kami, yung radio. So nung bata ako, nakikinig ako ng Gabi ng Lagim. Ganito yung narinig ko. Gusto niyo marinig? Sige, since radio drama siya, dapat pikit kayo. Pikit, pikit. Pikit, yuko, taas ang kamay. Panginoon, patawarin niyo po ang mga... Hindi, joke. Sige, joke lang. Upo. Pikit, pikit. Yuko. Okay, bilang uli. 1, 2, 3. Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha, Lolo Tasyo, pasensya na. Ang sarap maglaro sa puno. Naku, sabi ko naman sa iyo, Apo, huwag kang maglaro dyan. Yan tuloy, ginabi tayo. Ha, Lolo, yung puno gumagalaw. Sino kayo? Lolo, yung puno naging monster. Naku, Apo, huwag kang magalala. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Humanda ka sa akin puno. Itong bagay sa'yo. Ito pa. Ayun, patay na ang monster. Ha, ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. At dyan na tayo. O, diba? Imagine ninyo, dahil nakikinig lang ako ng radio drama, diba? Sobrang nakakatuwa. Dahil sa kahirapan namin, naging talented ako. Wala akong choice. Ayan. Also sa batibot, sino nang nakaabot ng batibot? Si attorney, batang batibot yan. Bata pa lang yan. Manunood na yan ng batibot. Pagmulat ng mata, langit na katawa. Alam nyo ba, ako ang nagboses, pumalit doon sa nagboses kay Kiko Maching. So yung boses ni Kiko Maching, ganito yung, magandang araw mga bata, ako nga pala si Kiko Maching, tinapang bangos. Ayan. Okay. So, ayan, yung company ko, Creative Voices, kami lang naman ang responsible sa almost 80% ng mga dubber at voice talent sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon, 20 years, walang tigil, non-stop, every Saturday, patuloy kami nagtuturo at patuloy kaming tumutulong ng kalahati, no? Kumbaga scholar, and almost 50% scholar. Yung mga magbabayad, scholar pa rin kasi 50%. Kasi naniniwala ako, our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Tama?
Ayan. So ito yung mga dubbing team ko. So ito yung studio namin. Borders, where the power of a story is not confined by the limits of language. There's one name that stands above all. One that has revolutionized the industry of dubbing and voiceover artistry. Creative Voices Productions. With an all-star team of voice talents and state-of-the-art studio technology, we bring your narratives to life, transforming them into immersive audio experiences. From Hollywood blockbusters to independent... So, the vision of my company actually is to be the leading global creator and provider of world-class Filipino voice artists and dubbers. But right now, I'm into artificial intelligence. So later on, kaya suot ko tong company na 11 Labs because I'm the only one who accepted change and adapt to change because of the artificial intelligence revolution. You'll be surprised, ginagamit nyo boses ko, hindi nyo lang alam. Pansinin nyo, familiar na familiar yung boses ko. Kunwari, andito tayo sa kunwari, nalulungkot ka ba? Huwag mag-alala, narito na ang bagong, yan. So yung boses na yan, nagkalat sa TikTok, YouTube, because I want to share it for ordinary people. Kasi sobrang mahal ang mga voice-over talent kapag advertising talaga. So since 30 years ko na yung ginagawa, ayan. So I also give awards dun sa mga members namin. We have more than 3,000 members na as of now. Yung mga since 2020 pa lang yan, iba pa yung VoiceWorks. So, ayan, mga na-feature tayo sa NHK World Japan. So, we are the only Filipino. Taking part in Pocholo's voice acting school has changed the lives of some students. So, yung Today, first ever, they're holding a panoorin nyo special to. in-person class. Ay! Oy! Welcome! Yes, palangpakan na si Manette. Oy! Oh, welcome. Manette Mahinay is known as the first blind voice actor in the Philippines. Pocholo asked her to talk to the students about how she overcame various challenges to succeed as a professional. Paano ka nagdadub as visually impaired? Kasi syempre, you have to, if you're not visually impaired, I'm listening my scripts through my phone. Kumbaga doon ko siya binabasa. And then, katulad ng ginagawa ni Direct Alan, ibabato niya sa yung linya or ng mga directors. Tapos sasabihin mo siya agad with feelings. Yes. with his ideas and the director's perseverance and my co-workers also who helped me, it had become possible. Hello, everyone. Yeah, I might seem a bit tiny, but I can do a lot of voices. Like this one. Or I can also sound like an AI. Open, doors closing. In addition to dubbing work, Manette also appears in online radio dramas. So, imagine ninyo, wag muna kayo mag-react, ha? Imagine ninyo, bulag, nakakapag-dub. Ikaw pa kayang nakakakita? Tama ba? Kasi naniwala ako sa sarili ko na kaya kong tumulong at maging gabay para sa mga taong gustong maging voice artist kahit hindi sila nakakapagbasa o nakakakita. Tama? Amen? At dahil dyan, ito yung mga anime na dinab ko. Ako ang director. So, ilan lang yan sa daan-daan, ha? So, yan, Konosuba, one of the best, yan. So, makikita nyo yan sa YouTube, Konosuba, Tagalog. 99% ng mga dubbers doon bago. Kasi ako lang sa industriya ang nag-open ng doors para sa mga baguhan dahil ang industriya ng dubbing ay very corrupted. KKK system.
kapuso, kapamilya, kapatid, magkakamag-anak lang sila. For the past 50 years, sila yan. And because I am, kumbaga naniwala ako, kasi wala naman tumulong sa akin eh. Dumaan ako sa proseso, di ba? At naramdaman ko kung paano yung feeling na naapi. Yung minamaliit at inaapakan. At yun ang pinakamahalaga at pinakamaganda nangyari sa buhay ko. Yung maramdaman kong api ako. Di ba? Kasi kung hindi ako naapi, baka tulad din nila ako. Kailangan maramdaman ko yon para tumulong din ako sa kapwa ko na api. Tama? So ngayon, ito yung mga ginawa kong anime. Yan, isa sa mga ginawa ko, Konosuba. Dito sa Mahora Academy, maraming iba't ibang klase mga estudyante. Negi, hindi ako magpapatalo sa'yo. Humanda ka! Gamitin mo ang iyong isipan. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Subukan niyong galawin si Miss Konoka. Ako, si Setsuna Sakurazaki, ang lalabanan ninyo. Purista! Ako nga pala si Pucholo, the Voice Master Gonzales, ang voice director o dubbing director ng Nigima Season 2. Yung istorya umiikot sa isang... So, isa lang yan sa mga ginawa ko. Wow. So, these are... Wait! Don't be excited. Wala pa tayo doon. So yan, basta yan mga yan. Ako director na mga yan, mga lahat ng Tagalog. Kung ano man yan, pinapanood nyo man sila. Pero mas maganda siguro, pakita ko tong mga to. Ay, by the way, yung mga Sega games, Pilipino yung nagboboses dyan, ha? Ako ang director din ng Transformers, Human Alliance. So, I think, nalaro nyo na siya. Yung, even yung nagboses kay Optimus Prime, Pilipino. Yung Autobots, transform and roll out. I live to serve you, Lord Megatron. Mga ganun. So, tan-tananan. So, I'm also, nagda-dubbing din kami for Netflix. And one of my work is when it was first played sa akin, and then they told me na, oh, you were chosen para dito. Ang sabi nila, kaboses mo ah. Ba't parang ikaw? Yan ang narinig ko. Welcome to the amazing digital circus! Yeah, it kind of sounds like me. Ako si Kane. Ako ang inyong ringmaster. At ipapakita ko sa iyo ang nakakagulat, nakamangha, at hindi ka balik na walang panatanalan makita sa tamang buhay ninyo. Si Kane, sobrang kaboses niya yung English character. Pag pinanood mo yung English, Tagalog, akala mo iisa lang yung nagboses. What do you think of... Anong tingin mo sa exit? Tama, ang pangit. Ulitin natin. Parang exit door yata yung nakita ko doon. Ayun ba ang daan palabas? Subukan muna natin kumalma. Puno ng pagmamahal ang pwede kong ibigay. Si Janine, imagine yung 4 na karakter ang binosesa niya. Isa sa mga binosesa niya, yung bida, si Pomni. At siya rin ang kumanta nito, no? Sobrang... Hulaan nyo, sino ako doon? Sino yung binosesang? Sino nanonood ng Amazing Digital Circus? Konti lang. Pero ako si Kinger. Ako nga pala si Kinger. Kilala nyo ba siya? Hindi mo siya kilala. Hindi ka naman nanonood. So, yan yung mga ginagawa ko. Yung kwentuhanan, audiobook yan. No? Kwento at tahanan. So, I published 5 books actually. Ito yung nanalo ng National Book Awards. So ito yung mga K-drama. Ilan sa mga K-drama na ginawa namin? Wag na. Basta yan yung mga yan, ha? Kami yung gumawa. And also mga events namin. Yan, nagpapadabing competition din ako. So, one of my work is also with Prime, Amazon Prime, no? Yung Murder Drones. And right now, di ba wala na kayo napapanood ng mga anime? Wala na, patay na ang anime until binuhay ko siya. Sa pamamagitan ng
So I would like you to subscribe sa Anyone Philippines para magkaroon ka ng libre na anime. So ako ang director, writer at voice talent at dubber ni Kafka Hibino ng Kaiju number 8. Kilala nyo ba yon? So nabobosesan nyo na yung Tagalog version niya. Ako, nasa Netflix din siya. Ako nga pala si Kafka Hibino. Ano ba ginagawa mo siya? Di ba? Ichikawa. Nakakainis ka na eh. Ganun. So, isa din, ito yung Kaiju, di ba? Ako ang Kaiju number 8. Ganun yung boses niya pag nagiging monster siya. Hindi ako papayag na matalo tayo. So, ito yung... Sino nanonood ng Gachi Akuta? So, yan. Ako ang director din and the man behind Engine. Ako nga pala si Engine. Yung medyo boses niya, parang napakagwapo. So, yan. So, isa to, mga... Namatay ang mga magulang ko. Noong 5 taong gulang pa lang ako. So, ito yung dog, ano? Umalis ka na! Umalis ka na! Anak! Makiutos ka! Wow! Ang lakas pala nun! Ayos ka lang. Teka bata, pasensya ka na. Teka, smile! Ito na! Aalis na ako. Huwag ka na umiyak, pakiusap. Senpai, Ichikawa, ikaw na munang bahala. Anong gagawin mo? Gusto ko lang manapak na malakas. Umalis na tayo! Isa, dalawa, tatlo! Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy kayo? Libre yan, walang bayad. So anyway, yan, nakwento ko na sa inyo, no? So, that's my voice acting and dubbing world. But wala pa tayo sa broadcasting. So right now, meron din akong mga show sa ibang stasyon about artificial intelligence. So ako yung host sa AI Talks with the Voice Master. No? So, ito yan. Pinagsama-sama. Ano ba na trending ngayon? Dapat kasama tayo. I want the people to look at their voice in a different way. Isa lang ang alam ko, lahat kayo may greatness, may galing, may talino, may angking strength, aspiration na napakaganda. Ang problema, ginagamit mo ba? Ito po ang nag-iisang voice master ng Pilipinas. Walang iba kundi si Pocholo De Leon Gonzalez ng Creative Voices Productions. It's the start of the weekend, but it's not a rest day for Pocholo Gonzalez. Guys, simulan natin. Tara. Magsalitan kayo. He gathers his mentees around him for a quick recording session before they air later in the afternoon. Guys, Pocholo hosts a youth advocacy-centered program entitled Voice of the Youth on a local AM radio station. Makijoin sa usapang trending sa kabataan! Makinig sa mga payong kaibigan tungkol sa buhay pag-ibig, pamilya at marami pang iba. Every Saturday, he goes on air with his co-hosts to talk about the latest in politics, media trends, and contemporary culture for the youth. Halina, sali na sa makabagong programa sa radyo para sa makabagong henerasyon. Mas gawin mo hyper. Para sa'yo.
working in his show with broadcasters as young as 19 years old. Pocholo remembers how his interest to work in radio started at a young age. Radio was the only means of entertainment available to him, growing up in the province of Bataan. Kasi sa probinsya, alas 8 pa lang ng gabi, natutulog na lahat ng tao. Masyadong malayo, wala pang ganong may TV na bahay noon. Meron kaming radyo, so tuwing alas 8, nakikinig ako ng Gabi ng Lagim. Nakakatakot, kaya parang pinaparinig sa amin, parang matulog na. Matindi yung imahinasyon ko. Unknowingly, ginagaya ko yung mga naririnig ko sa radyo. Ganito yung naririnig ko, sabi, Isang gabi ng lagim, awu! Awu! Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kabubatan. Ha? Lolo Tasyo? Sensya na, ginabi tayo. Sarap kasi maglaro sa puno eh. Eh, kasi naman na po. Laro ka ng laro. Ayan, tuloy, ginabi tayo. At the young age of 7, Pocholo began yung mga kasama ko dyan, kanina, yung pinakita, mga sikat na DJ at broadcaster na rin. Si DJ Bonjing, nasa ano yun, IFM. No? Tapos, isa si Sister L ng DZRH. Mamaya makikita nyo sila. So imagine, bata pa sila, edad ninyo, dahil na-train ko sila, binigyan ko sila ng opportunity, at hanggang ngayon, we are also connected with them. You just have to believe. Naniniwala ba kayo na? At isa ako sa makakatulong sa inyo, lalong-lalo na in the world of voice acting. So dahil mamaya, meron akong surprise sa inyong lahat. So lagi akong pinapatayo ng game ba kayo? Sa stage. Sige. I mean, sa harap ng klase. Ayan, ituloy lang natin to bago ko... Meron pa akong 15 minutes. From his silly antiques as a young boy, Pocholo found a confidence that he began to wear on his sleeves. High school. Panoorin nyo to, part na to. It's a confidence that spreads to his mentees today. His young co-hosts take after Pocholo's energy and spirit as they head off to the radio station for this afternoon's broadcast. Yung mga panahon kasi noon, pag makulit ka, maingay ka, parang bad ka. Pero alam mo, sa totoo lang... By the way, pinsan ko pala si Congressman at Arte. Kasi sila yung malalakas ng loob, sila yung mga kilala niyo ba yan? mukha. Si Arjo, pinsan ko. Oh, kaya huwag kayong magtaka, no? Patrick, let's go. So ito yung... 30 minutes before airing, Pocholo sits down with Elaine, 22 years old, and one of his youngest co-hosts. Jotting down notes and pointers, Pocholo makes sure that even at a young age, Elaine knows how to make the most of each chance she gets to go on air. After all, Pocholo is no stranger to making the most out of opportunities. At 16 years old, he came across the chance that landed him on the path to where he is now. Naalala ko yun, that was 1996. Meron ako narinig. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Noong panahon na yan, wala pang AI, wala pang halos internet, no? Pero nagagawa namin. Ngayon pa kaya, di ba? Yung kasama ko doon, yun, broadcaster siya na sa kabilang istasyon din. Pang umagang ano. Kilala ni Sir Dennis yun. Galing siya doon eh. Oo. So let's talk about broadcasting skills that last. Pag sinabi mo bang broadcaster, what's the first thing that comes to your mind? Yung mga reporter, broadcaster, katulad nila Mike Enriquez, sumalangit na ba? So, kailangan ba ganyan ka magsabi? Magandang araw po sa inyo mga kapuso at dahil dito, hindi namin kayo tatantanan. O kaya kaboses ni Magandang Gabi, Bayan at sa ulo ng mga nagbabagang balita. Di ba? Kailangan ba ganon? O kaya pwede bang yung, meron akong kwento atin ito. Sino ba itong lola mo? Ang ganda-ganda na. Ganon ba dapat ang boses mo? O kaya, pumunta kami sa mga Aita at nalamin namin kung bakit sila maitim. Ako po, si Howie Severino. Diba? Eksklusibo, susunod. Pumunta ang aming team. Di umano nga. Kailangan ba ganun ang boses mo? At the end of the day, you can create your own personality. No? Huwag kayong manggagaya.
So we're going to talk about voice control, modulation, perfect pacing, proper breathing, storytelling, very important. Yan ang lagi namin sinasabi ni Sir Dennis Antinor. It's all about storytelling because at the end of the day, tayong mga tao tayo dahil there's a storytelling. Kung walang nag-storytell sa'yo about your family, very important. Malaman mo ang roots mo, sino yung lolo't lola mo, sino yung great-grandfather mo, through history, through oral history, through storytelling. Tama? Ang masama, kinukonsume natin yung maling kwento at storya. Ano yon? Yung mga kwento na nasa Senado ngayon. Napakasama ng mga taong yan. Kung sino man yung mga nagnanakaw ng pera ng bayan. Tayo patas, sila hindi. Di ba? Pangalawa, ano ang kwento mo? May kwento ka ba katulad ng kwento ko? Hindi. Magkaiba po tayo ng kwento. Ngayon, gumawa ka ng kwento mo para magkaroon ng kwenta. Tama? Okay. So, yan, isa sa mga ginagawa. Like public speaking, kailangan ba laging may binabasa? O dahil meron kang kwento, hindi ka magkakamali kasi alam mo yung kwento mo. Tama? Tsaka, always speak from the heart. You will never get wrong. Trust me. As long as you are speaking the truth. Lagi ako sa katotohanan. Maraming tao sinungaling. Tinulungan mo na, minahal mo, binigay mo na lahat, sa dulo, nung wala nang makuha sa'yo, siniraan ka pa. Tandaan nyo, walang taong nagbabago, lumalabas lang ang totoo. Masama talaga ugali niyan, nagbait-baitan kasi may kailangan sa'yo. Oh. Tama ba? So, at the end of the day, ako naniniwala, ikaw pa rin yan. Yung ginawa ko, ginusto ko siya at ginawan ko ng paraan kahit ako lang mag-isa. Tandaan nyo, wala akong kakampi. Lahat ngayon, kalaban ko. Hanggang ngayon, lalong-lalo na, nung nag-AI na ako, sinusumpa ako ng lahat ng voice talent sa Pilipinas. Bakit? Bakit daw ako nagpo-promote ng artificial intelligence? Nasisira at kukuha ng trabaho nila. Problema ko ba yon? Parang comparison ng isang typewriter at ng isang laptop. Sasabihin nila, uy, sanay kami sa laptop sa typewriter. Ayaw namin ng laptop. O di kayo dyan sa laptop, kanya-kanyang buhay tayo. Tama. Pero wag mo kong pipigilan, naturuan ko yung mga bata at kabataan na matuto gamit ang teknolohiya ng makabagong teknolohiya para matulungan nila yung sarili nila. Meron kasing voice talent na sikat, galit na galit yan sa AI. Kilala niyo yun. Pero hindi ko na lang babanggitin. Ang sinasabi niya, kalaban ng AI, masama ang AI, demonyo ang AI. AI, ang ibig sabihin po ng AI, hindi lang artificial intelligence. For me, AI stands for authentic innovation. Amen? AI stands for ako at ikaw. Kasi kung walang ako at walang ikaw, walang tayo. AI. Tignan mo nga yung katabi mo. Ikaw ba merong siya? Okay? Okay, broadcasting in the age of AI. So today's platform, I have the first and only radio show in the world. Take note, in the world. First AI-driven radio show. Oh. Sa kabilang stasyon yun. Hindi ko ipopromote yung stasyon. Okay? Ang mahalaga, makinig kayo sa DWIC. AI clone training. Very important that you train your own AI rather than someone use it. But the truth is, we don't need to train any voices anymore. Kami sa 11 Labs, there's already AI creator or AI
kumbaga AI, nagki-create siya ng AI voice. Kumare, gusto mo old man, British accent. So, ganun nakatindi ang artificial intelligence ngayon. So, kung sino sa inyo ang pinagbabawalang gumamit ng ChatGPT sa school? Taas ang kamay. Pakisabi sa mga teacher nyo, andyan yung teacher nyo? Ma'am, pwede naman gamitin. Basta't magdagdag lang sa kaalaman. Di ba? Hindi naman masama. At huwag kayo mandaraya. Ang mahalaga, natututo dahil natutulungan sila ng AI. Okay? So, ang maganda sa AI, may instant feedback siya. Halimbawa, nagtotalk ako ngayon. Nagre-record yan. Tapos yung audio ko, sasabihin ko, please assess my talk. The way I speak. Meron na siyang feedback agad. Tapos makakagawa pa siya ng article in an instant. You know, the truth is, tayong mga tao nag-aaral, hindi lang para matuto, para mas makatipid sa oras. Kaysa instead na aralin mo pa yan, mas gagawin na natin yung mga bagay na gusto nating gawin. Lalong-lalo na sa mga mascom, alam niyo ba't kayo nag-mascom? Kasi bobo kayo sa math. Kasi kung matalino kayo sa math, engineering kayo, tama? Kaya nga, mas komportable sa bahay. Hindi, the truth is, we don't like numbers. Hindi lang bobo sa math. Because ako naniniwala, we are all artists. Sino mga artists dito? Sino yung feeling artista? Sino yung mukhang artista? Kontrabida nga lang. And the good thing about AI, it has a global reach. Pwede na kayo maging French. Pwede na kayo maging Spanish, British, diba? Japanese, Korean, and Chinese. Okay, I would like to share the lessons for future broadcasters. Find your style. Your signature sound is your brand. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Huwag kayong mag-project. Meron akong kilala, voice talent. Pag nagsalita siya, ganito lang, ay, bro, okay lang kayo. Pero pag nasa mic siya, ay bro, okay lang kayo. Lagi siyang nakaganon. Lagi siyang nakaproject. Mga laging, kala mo nag-voice over. Oo, laging ganun siya magsalita. Pero pag kausap mo, walang mic, ay pare, anong nga? Oh. Yung lagi akala mo, papogi, akala mo si Master Pogi. Oh, hindi. Oh, pa si Master Pogi. Train like an artist, an athlete. Voice care, daily practice, consistency. Alam nyo ba, bawal na bawal kaming mamaos. 2 years ago, I've lost my voice for 1 year. Because I had a cyst sa vocal cords. Imagine niyo the voice master, walang boses. Imagine niyo yung frustration, desperation. Talagang, my God, you'll never imagine pag nawalan kayo ng boses. Be curious. Learn tech, AI, editing, podcasting. Okay, kung wala pa kayo sa mundo ng broadcasting, kasi right now, sobrang konti lang yung opportunity, you can create your own podcast. Yung podcasting, kahit ano na sabihin nyo dyan, may manunood sa inyo. Basta't huwag kayong maninira, huwag kayong mang-aapak, at huwag kayong magsisinungaling. Yun lang ang rule. Okay? You tell the truth, you speak the truth. Di ba, ma'am? Tama? Ayan. So, mentor others. This is what we are doing ni Sir Dennis. We are mentoring you kahit walang bayad. And right now, gusto ko nang i-announce, no? Magkakaroon ng Certified Broadcasters Program. Si Sir Dennis, palakpakan natin. We will choose the best of the best sa bawat school para matrain. And they will have a radio show eventually because nagstay sila. At yun yung ginagawa namin dati na. At gagawin uli namin ngayon. Okay? This is your chance. Huwag niyong sayangin. Okay? Your voice becomes immortal through those you train. Oh, tama, sir? Yun yung sinasabi natin.
when you train, kahit wala ka na sa mundo, your name will always be uttered. So, you have the mic. Number 1, dati mahalang mic, ngayon mura na. Alam nyo, tsaka ngayon meron na mga AI na kailangan, kahit maingay, mapapaganda niya at magiging studio quality na. Especially yung Adobe Podcast. Alam niyo yung Adobe Podcast? Use it to educate, inspire, and empower. Broadcasting is not just announcing. It's leadership on air. Wow. You like it? Because you lead people. Kapag nagsasalita ka, hindi ka lang nagkukwento. Kung hindi, ikaw ay gabay ng mga nakikinig sa'yo. Okay? So, with that, thank you very much. Bago ako magpaalam, gusto kong i-like niyo yung page ko, The Voice Master, sa YouTube tsaka sa Facebook. Meron din ako sa TikTok, Creative Voices. Makita niyo mga video ko doon, nagla-live akong dubbing. Meron din akong, yan, The Voice Master, basta YouTube, Facebook, TikTok. Ngayon, nagkalat naman ako eh. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan, Dennis Antinor, official ba yan? Tama? Certified. Certified. Parang certified. Pares tayo certified. Okay. Dennis Antinor, certified. Yan. Ay guys, ito na yung pinaka-best kong audience so far. Yeah. That's the truth. Because every time I speak, that's what I'm saying. The joke. Siyempre, always make the last the best. Ganun naman yun eh. Sana best ka rin sa kanya. Bakit iniwang kanya? Sir, pag kayo alis dyan, may question and answer portion pa po tayo. Nagpapaalam po kayo agad. Sige po, sige po. Anyway, okay. So the floor is open for your questions once again, guys. At pagbigyan na natin si Prof. Jen. Kanina pa tabubulong art. Gusto ko rin magtanong. Pwede naman din ako magtanong, diba? Ayan, yes. Prof. Jen. Ma'am. Hi, Sir Pozzolo. Hi. It was an honor meeting you, sir. Yeah, sir, I have a confession to make. It's a horror and it's nice meeting place, ma'am. Nice meeting you, sir. Nice, po, sir. Nice meeting me too. Sir, I have a confession to make, sir. Yes. I actually have 3 dreams when I was a kid. Ha? 3 dreams. Ano? Number 1, maging reporter po ako. Oh. Nagkatotoo siya. Wow. Journalist. Pangalawa, maging teacher. Which is I am rin. doing right now. Pangatlo po, alam nyo kung ano, maging dubber. Wow. Sobrang frustrated dubber po ako kasi lumaki po ako sa anime and sa radio drama din sa EM. Kaya sobrang relate po, sobrang interested po ako sa Makilala mo yung mga dinab ko? Kilala mo ba si Cyber Kuro-chan? Opo, naman. Ako nga pala si Kuro-chan. Ganon. Kilala mo ba si Bubu Chacha? Sobrang relate. Baka sila din nakaka-relate. Akasukin Chacha, yan. Opo, yan. Si Yung mga Bara-Bara. kabataan po. Dami-dami. Sir Pozzolo, may question is, paano niyo po ginagawa yung placement ng boses? Tinuturo ko yan. Pwede kang mag-workshop. Kasi... Mag-e-enroll ako, sir. 2 months yun, ma'am. Mahirap magturo. Hindi, seryoso. Siguro innate, pero nag-aral din kasi ako sa Amerika. Nag-aral ako sa Disney, guys, no? So, pati mga skills and... Kaya ako yung standards ko pang Disney. So, pag hindi pumapasa, napansin niyo yung mga works ko, ang gaganda. Mas maganda pa sa napapanood nyo. Sige, ma'am, ganito na lang. Madali akong kausap. Scholar na kita ngayong October. That's 25,000 value. Talaga ba, sir? Totoo yan? Hindi, joke lang. Hindi, totoo, syempre. Thank you, Sir Pozzolo. Oo, message mo lang ako. Thank you. Oo. Ay, class. Magiging dubber na ako. At i-invite kita sa mga dubbing namin ng Gachi Akuta at saka Kaiju para makita mo yung paano namin... Thank you, sir. Thank Pwede you so mo siyang, much. Pero secret lang yun, ha? Kasi mayroon kaming bawal i-share yung video. But you can watch. Thank you so much, Sir Pozzolo. Thank you. Sa Makati. Sige po. Creative Voices. Uy, like nyo rin yung page ko, Creative Voices. Creative Voices. I-like and follow po namin. Thank you so much. Saka, sige, usap tayo, ma'am. Marami tayong gagawin. Akong Thank bahala you. sa'yo. Thank you, sir. Okay, thank you, Prof. Jen. Thank you, Sir Puchoy.
before that pala, habang nagka-question and answer portion tayo, may bibigay po kami. Si Ate Julie's Bake Shop. Merong munting pamerienda for you guys. So, everyone must have their own share from Julie's Bake Shop. Ayun, thank you, Sir Troy. Next question! Gusto ko yung yung magtatanong yung ibang boses din yung gamit. Para, malay niyo mag-scholar din kayo, di ba? Round 1. Sir Troy, gusto mo ba? Ikaw yung mamili. Lalapitan ko. Ang hirap, ang dami yung fans, sir, oh. Yung nakapula daw. Ayan. Ay, nakapula daw. Sige. Good afternoon. Hello. Oh. Magtanong ka na. Siya. Nakakatuwa to eh. Hello po, Sir Gonzales. I'm Michael Lansco from Tineros National High School, and my question is really serious. What are your realizations and reflections doon nga po kahit maraming challenges and on roads you've walked through? Katulad nga po na sinabi nyo, kayo po yung kauna-unahang gumamit po or nag-adapt sa AI and nawalan po kayo ng voice for at least a year. Paano nyo po napagtagumpayan and na-survive po yun? Wow, ay mga tanong seryoso nga. Ito lang, simple lang sagot ko dyan. Death will always be my greatest inspiration. Mamamatay ka rin, gawin mo na lahat ng pwede mong gawin habang buhay ka. Kasi I have this principle, alam mo yung project deadline. So binigyan ko na ng deadline yung sarili ko, hanggang kailan ba ako. Pangalawa, think that you are already dead. Imagine mo, patay ka na, nabuhay ka uli. Anong gagawin mo ngayon? Patungo sa kamatayan mo uli. Nakakatakot siya pakinggan, pero it will be your greatest inspiration. Bata ka ngayon, napanood niyo yung video ko, 16 years old ako noon. 46 na po ako ngayon. Ang anak ko, 20 years old na. Model, kamukha ni Paulo Abilino. Pero anyway, ang sinasabi ko lang, gawin nyo na lahat ng pwede nyong gawin habang may oras kayo. Sa mundo ngayon, walang pagalingan, hindi pa talinuhan, kundi paunahan. Wala na. Iba na ngayon. Kita niyo yung mga politiko, nauna lang sila doon. Oh, sige. Ayun. Okay, thank you. Ito. So, ang dami po kasi. Ayan, sa kaliwa. Ayan siya. Two more. Ito muna, sir. Go. Ito. Siya, guys, lang pala, reminder, please, isang question lang. As much as possible, short lang. Para lahat makater as much as possible. Thank you so much. Hello. I'm Shyla po, 4th year student, yes. journalism student from CMU. So, ang question ko po, ano po yung pinakamalaking pinagkaiba ng voice acting noon at ngayon, lalo na po sa panahon ng digital media at AI? Sa panahon ngayon, mas maraming opportunity. Kasi dati, limited lang yan sa mga taong nasa media talaga. Either nasa radio, TV, o recording. Wala na. Merong extra dubbing pero sobrang konti ng opportunity doon. Unlike ngayon, meron ng internet. May podcast na, meron kayong gumawa ng radio drama sa YouTube. At ang pinakamayayaman ngayon, nasa YouTube, yung mga gumagawa ng horror. Kahit walang kwenta yung kanilang ginagawa, kasi I don't believe in horror eh. Sobrang dark siya, negative, aswang, mga ganun, multo. Pero, dahil gustong panoorin ng tao, nagkumikita sila, tama? But voice acting, compare noon, napakalaki na ng diferensya. Noon, ganito umarte yung mga radio drama talent nyo. Hindi papayag. Kailangan yung mga ganon, yung puro hangin. Ngayon, natural na. Mas natural, mas maganda. So, hindi mo kailangan umarte. Kailangan mo lang maging totoo. For me, voice acting is the art of becoming rather than real acting. Acting na nga eh. Acting is fake. Tandaan niyo, pag umaarte ka, acting, peke. Pero once you become the character, you feel that, kumbaga, emotion, yung intention at motive mo. Tulad ko, mukha ba akong nagtotok? Mukha ba akong nagsasalita? Panoorin yung ibang speaker. Sige, tignan nyo. Kumpara sa akin. Napakalayo. Kasi nakikipag-usap ako. Hindi ako nagsasalita lang.
Tama ba yon? Tumatagos sa puso't isipan nyo yung sinasabi ko. Kasi totoo yung sinasabi ko. It came from my story, my history, my experiences. Hindi nyo pwedeng, kumbaga, no one can beat history and experience. That's why experience is the best teacher. Tandaan nyo yan. Okay? Anong tanong mo, Iha? Tara. I'm Hazel po, journalism student of City of Malabon University. So yung tanong ko lang po is, since you have mentioned po that you are a motivational speaker po, so paano mo po ini-encourage and ini-inspire po yung mga katulad namin mga students po na patuloy pa rin tangkilikin po ang pakikinig sa radyo? Alam mo, mahirap kasi i-push yung tao na gawin nila yung gusto mo. Minsan nga kaibigan mo na, mag-anak mo na, girlfriend, boyfriend o kapatid mo, hindi pa makikinig yan eh. Ang mahalaga, gumawa ka ng content na papakinggan nila. Hindi dahil gusto mo silang makinig doon. It's all about content. Tulad ko, ang content ko, puro motivation. Ganon din si Sir Dennis. Konti na nga lang ang mabuti. Puro kasamaan ang nasa YouTube ngayon. Pansinin nyo. At mga walang kwentang mga tinatawag nilang influencer pero puro kabastusan, kababuyan at kawalang kwento yung pinaggagawa nila. Kayo na yung magsimula ng pagbabago. Maging Rizal kayo. Imagine niyo kung kayo si Jose Rizal. Anong gagawin ninyo? Nakakahiya naman kay Rizal. Si Rizal, walang teknolohiya, walang kalayaan, wala lahat ng meron tayo ngayon. Pero alam niya kung bakit siya nabuhay. Alam niya ang purpose niya. There's always Rizal in every Filipino. Yun ang ilabas mo, hindi ang demonyo. Okay? Naintindihan nyo, Iha? Thank you, Sir Pocholo. Sir Pocholo, thank you so much. A round of applause again. But we'd like to ask you to stay dito, sir, as we call on Prof. Jen, who will be giving the certificate of... May announcement na ako. Sige, sir. Go. Ito ha, magkakaroon ako ng AI Youth Summit. So, ano nyo lang, AYOS yung AYOS yun, AIYOS. So, nasa Facebook siya, i-like nyo na rin. At kung meron sa inyong seryoso, kausapin nyo si Ma'am Jen. Ma'am Jen, hanapan mo ako. I'm giving 5 scholarship bukod sa'yo. That will attend the Certified Voice Artist Program Batch 32. Okay? 5. Oo. So, you just have to tell us why. Seryoso to, 25,000 isa yan ha. Hindi yan joke time. Okay? So, yun lang. Ma'am Jen, ikaw nang bahala. Thank you. Ayun. Ma'am Jen, I'd like to call again, please. As you bestow the certificate, I'd like to read the citation first. Certificate of Appreciation is awarded to Pocholo Gonzales in recognition for his valuable time, insights, and meaningful contribution as a resource speaker for Broadcast Media Congress 2025 held at the 3rd floor of SM Center Sangandaan, given this 19th day of September 2025 at SM Center Sangandaan, signed by Dr. Enrique, Professor Tan, Dr. De Leon, and Dr.